Praise. Man, good morning everyone. Isang magandang Sunday morning po sa bawat isa. We're here to give thanks to the Lord. Amen. We're here to praise His holy name. We're here to celebrate the goodness and the faithfulness of our Lord Jesus Christ. So tayo po tayong lahat. I-welcome po natin ang presence ng Panginoon by giving our best clap offering to the Lord. Hallelujah. Lord, we welcome your holy presence this morning, Lord. Amen. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. At ganun din po sa ating mga kapatiran na joining us online via live streaming. Welcome po kayo sa Cavite City Foursquare Church Praise and Worship Celebration. Okay? So we're going to praise the Lord together. Aawit po tayo ng mga awiting papuri sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Glory to your holy name, Lord. It's all about you, Jesus.
about you. It's all about you, It's Lord. all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Praise you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than Hallelujah. a song. I'll bring you more Bring you more than than a a song, song. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, It's all about you, oh God. It's all about you, Hallelujah. Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, we thank you for this day, oh God. We thank you, Lord, for the presence, Panginoon, ng iyong mga anak, Lord. Narito, O Diyos, at inilaan, O Diyos, ang oras na ito upang ikaw ay pasalamatan, bigyan ng papuri, Panginoon, at sambahin, O Diyos. This morning, O God, if there's anyone among us, O God, who came with heavy hearts, may mga sakit, may karamdaman, O Diyos, Lord, help us to feel once again, Lord, your love, Panginoon, your presence, O God, and your healing power, O God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, this morning, O God, sama-sama ka namin bibigyan ng papuri at pasalamat, Panginoon. Sama-sama namin, Panginoon, na enjoy, O God, ang iyong presensya sa pamagitan ng mga awiting papuri at pagsamba, O Diyos, Panginoon. Lord, we dedicate unto you, Lord, the melodies, the harmony, Panginoon, the songs, the praises, Lord, hallelujah, only to your name, O God. Lord, we thank you, Lord. We give you all the praises and adoration. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ayan. Blessed morning po ulit sa bawat isa na kasama po natin ngayon sa ating pananambahan, as well as po yung nagjo-join sa atin online. Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng ating Diyos na buhay? Hallelujah! Oh, we praise you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ayan. So, sa ating pong pagsisimula ng ating service this morning,
inaanayahan ko po ang bawat isa na maaari po ba nating batiin ang ating mga katabi, ating nasa paligid, gawayan natin sila, ngitian natin sila, at i-welcome po natin sila sa ating pananambahan ngayong umagang ito. Hallelujah! Habang kinakanta po natin ang kantang ito. Hallelujah! Hallelujah! Oh, we praise you, Lord! As for me, God came and found me. As for me, He took me home. As for me, gave me a family, and I'll never walk alone. In my life, I'm so blessed, and in heaven is a great reward. As for me and my house, we're gonna serve the Lord. As for me, God came and found me. As for me, He took me home. As for me, He gave me a family, and I'll never walk alone. In my life, I'm so blessed, and in heaven is a great reward. As for me and my house, we're gonna serve the Lord. I've got Jesus, I've got Jesus, Jesus. He calls me for His own, and He lifts me above the world and all. God is in the house, there is no doubt. God is in the house, can keep me right. It's for you, as for me, we're gonna serve the Lord. I've got Jesus, I've got Jesus, Jesus. He calls me for His own, and He lifts me above the world and all. God is in the house, there is no doubt. God is in the house, can keep me right. As for you, as for me, we're gonna serve. God is in the house. God is in the house, can keep you down. God is in the house, can keep you right. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. Hallelujah! Let us give our best clap offering to the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Ayan. So, medyo nagkakaroon po tayo ng technical difficulty sa ating drums. Pero, wag po nating hayaan ito na ma-distract tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Katulad nga po ng kinanta natin kanina, hindi po sa kanta nasusukat ang ating pagpupuri sa Panginoon. It's much deeper within our heart na inaalay natin ang ating pagpupuri sa Kanya. Ayan. So, ayan po, welcome po ulit sa atin, sa ating Sunday service. So, tayo po ulit ay pinagtipon ng Panginoon upang bigyan siya ng papuri at pasasalamat. So, nung mga nakaraang araw, marahil po sa atin ay inasikaso natin ang ating mga anak, ang ating mga pag-aaral, ang ating work. Baka po yung iba sa atin ay nagkasakit. Pero ngayon pong araw na ito, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang papurihan siya. At ngayon po, nais ko lamang po at nais din ng Lord na tayo ay mag-focus lamang sa Kanya. So, lahat po ng iniisip natin, isang tabi po muna natin yon at tayo po ay mag-focus sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ayan. So, as we prepare ourselves to praise the Lord, ayan, so makibasa po kayo sa akin sa Psalms 150 verse 1 to 2. It says, "Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness." So today po, let us give our best praises to the Lord, for He deserves it. Hallelujah! Come on, church, let us praise the Lord. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Today, Lord, we will just focus on you because this day is all about you. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Let us sing, "You are the Holy One. You
only one. You are the living word. You are the center of my focus. Jesus, you are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. Hallelujah. It's all about you. It's all about you. Jesus, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about Jesus. Hallelujah. Let us sing. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus. Jesus, you are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. Yes, Lord. It's all about you. It's all about you. Jesus, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. Hallelujah. Oh, we will praise nobody else but you, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Nobody else. Oh, nobody else. Nobody else. 'Cause it's all about you. Oh, we will praise nobody else. Nobody else. Nobody else. Nobody else. 'Cause it's all about you. Come on, church, let us sing. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Nobody else. 'Cause it's all about you. Oh, na 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 na. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Today we will just focus on you, Panginoon. Nobody else, Panginoon. Kami mag-focus today kundi sa inyo lamang, Lord God. Na may alay po namin ang the best na papuri para sa inyo. Hallelujah. As we continue to praise the Lord, hallelujah. Truly, Lord, there is none like you, Panginoon. You are our Savior, Panginoon. You are our healer, O God. And we will worship you today. Hallelujah. Hallelujah.
praise of your glory, for you are raised to life again. Oh, you have no rival. Oh, you have no equal. Powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign.
clap offering to the Lord. Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah. Pwede na po tayong makaupo. Thank you po sa ating WLT team na nag-lead sa atin ng worship. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Pinagpala po ba tayo ngayong week? May pinagpala ba ang Lord? Konti lang. Alam ko pinagpala kayo ng Lord eh. Narinig ko na yung kanta na ibigay niyo na daw yung Christmas bonus. Pinagpala po ba ang bawat isa? Amen. Praise the Lord. So, sa umaga pong ito, ay welcome ko po muna ang ating mga visitors. Kung meron man po, welcome kayo dito sa Cavite City Foursquare Church. And also sa ating mga kapatiran na nagpatuloy na nagsimba kahit na may mga pinagdadaanan. Salamat po sa buhay ninyo. And today, kung meron po kayong mga Biblia, makibukas po kayo sa akin. Sa aklat po ng Psalms. Psalms chapter 32, verse 1 to 7. Ang nakakita na po, magsabing amen. Wala pa. Psalm chapter 32, verse 1 to 7. Basahin ko po, sundan nyo na lang ako. Verse 1, sabi dito, Blessed is he whose transgression are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sin the Lord does not count against him, and in whose spirit is no deceit. When I keep silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me, my strength was soft as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgive the guilt of my sin. Therefore, let everyone who is godly pray for you while you may be found. Surely when the mighty waters rise, they will not reach him. Last verse po, verse 7. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Pagpalain po ang pagbabasa ng salita po ng Panginoon. Let us pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, we thank you for this morning, O God. Dinadakila at pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Amin pong ina-acknowledge, Panginoon, ang iyong presensya sa mga oras na ito. Lord, ihanda mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Mangusap ka, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na salita, sa pagpapaalala mo sa bawat isa, Panginoon, na ikaw ang Diyos na dapat naming paglingkuran, O God. Speak your word to us, O God. Lord, let your anointing flow. And we ask, Lord, your Holy Spirit to give us guidance. And we rebuke any forms of disturbances, Panginoon, sa oras na ito, O God, in the mighty name of Jesus. Hayaan mo, O Diyos, na maparangalan ka ng mga anak mo, O God, at mapakinggan, Panginoon, kung ano ang nais mong sabihin sa buhay po ng bawat isa, O Diyos. Muli, amin pong itinataas ito at binabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So sa umaga pong ito, ang atin pong pamagat ng ating pag-uusapan is about guilt-free. Given naman, yung ibig sabihin, guilt-free. Yung hindi ka guilty, malaya ka na gumawa sa mga bagay-bagay kasi hindi ka po guilty. Kasi gumawa ka ng tama. So sabi dito, no matter how long you've been a Christian, you can still sin. Can you say amen? Can you agree with me na kahit na matagal na po tayong naging Kristiyano ay magkakasala pa rin tayo? Amen. This sin can drain your strength and cause you to fail to grow in faith. So kahit gaano ka daw katagal
na Kristiyano ay maari ka pa ring magkasala. So ang kasalanang ito ay maaring uubos ng iyong lakas at magiging sanhi ng hindi mo paglago sa pananampalataya. Kasi andong parang yung nakabara dahil nga sa kasalanan na yon, imbis na mag-grow deeper ka sa Panginoon, ay hindi po mangyayari yon dahil sa kasalanang nagawa mo. No? Dahil sa kasalanan na yon ay hindi tayo lalago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi po ng isang author sa isang book, si Arthur Meintjes, sabi niya, man was never meant to live with the debilitating emotions of guilt, shame, and fear. They warp what we perceive. They destroy our relationship, dreams, and health. Yet, the majority of Christians around the world believe that these feelings are a normal part of the Christian experience. So, sabi po ng isang author, hindi po destiny o hindi po design ang isang tao para po maranasan niya itong emosyon patungkol po dito na guilt, ang kasalanan, yung kahihiyan, at yung pagkatakot. Kasi po ginawa tayo ng Panginoon para i-enjoy natin kung ano po yung ginawa niya dito sa mundo. Enjoy natin yung mga resources na ginawa ng Panginoon. So hindi po kalooban ng Panginoon na tayo po ay mamuhay sa takot, mamuhay sa kasalanan, mamuhay po doon sa kahihiyan. So, bagkos, karamihan po sa mga Kristiyano around the world, sabi dito, the world believe that these feelings are normal. Na parang normal lang yung pakiramdam na yon, pero sa totoong buhay ay hindi po talaga. So, many believers don't know how to function without a guilty conscience. They don't know how to relate to God outside of this feeling. Naranasan niyo na po ba yun? Yung ginagawa niyo lang yung isang bagay dahil guilty kayo. Siguro, meron at merong mangyayaring gano'n, no? Na nakakaranas tayo na may mga bagay tayong ginawa dahil guilty tayo. Hindi natin iniisip na magiging invalid yun kasi sinicheck ng Panginoon ang motibo ng ating mga puso. Kung hindi po maganda ang motibo ng ating mga puso, ginawa po natin ang mga bagay na yon ay hindi po nalulugod ang Panginoon. Tandaan po natin, maliit man, malaki, mga bagay na gagawin natin, dapat po isipin natin na maganda ang puso natin. Yung maluguran ba natin ang Panginoon sa ating mga ginagawa. So guilt-free means you are free from guilt. You feel bad about something you've done wrong because you know in yourself that this is not the right thing to do. So ito yung kamalayan mo na karoon ka ng conviction na mali yung isang bagay na ginawa mo dahil alam mo na mali yun. So, sa una pa lang, mali talaga yun pero pinipilit mo pa rin gawin. Kasi siguro sa maraming rason is nakasanayan mo nang gawin. Pero pag nakasanayan nyo pong gumawa ng mabuti sa araw-araw, ay hindi po magiging mabigat at hindi po magiging hadlang na gumawa tayo ng mabuti. No? Tama po ba? Agree po ba kayo? Amen. Praise the Lord. So, ibig sabihin po, yung guilt-free, yung wala kang alinlangan, yung wala kang iniisip, wala kang tinatago sa puso mo. So, dapat ilabas na natin yan kasi matatapos na yung 2023, another New Year's resolution na naman sa 2024. So, itaas po natin yan sa Panginoon kung ano man yung mga tinatago natin. Kahit ako po, may mga bagay na minsan ay hindi rin ako exempted na maranasan ko tong mga bagay na to. But I pray to the Lord, I pray hard na Lord, gusto ko tanggalin mo ito, Panginoon. Kasi gusto ko pang lumago, gusto ko pang makilala ang Panginoon ng mas malalim pa. So guilt-free means you can do whatever you want without feeling bad because you have a clear conscience. Kaya mo lang gawin yung mga bagay-bagay kasi nga hindi ka guilty. Tama lang yung nasa puso mo, no? Hindi ka mag-aalinlangan kasi malaya ka lang
gawin yung mga bagay na yon kasi alam mo na sumunod ka sa kalooban po ng Panginoon. So lahat po ng ginagawa natin ay may karapatang judgment po sa Panginoon. So pwede po natin gawin ang lahat. Nakadepende po yan sa choice natin. And nakadepende po yan kung ito ba ay kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. So lahat po tayo na nandito, informed tayo sa tama at mali. So it is your choice kung sundin nyo ang Panginoon o sundin nyo ang salita ng Panginoon o hindi. So acknowledging our sin was one of the hardest things to do. Yung pag-acknowledge po natin dun sa kasalanan na nagawa natin. Isa po ito sa pinakamahirap na gagawin natin, no? But we need to confess as part of our spiritual worship to the Lord. So, kailangan nating i-confess sa Panginoon, hindi sa pare, kundi sa Panginoon, na Lord, nagkamali ako, Lord, nagkasala ako, Lord, may mga bagay akong ginawa na hindi kalugod-lugod sa'yo. Patawarin mo ko. Sa part po yan ng isang buhay ng isang Kristiyano, ang paghingi ng tawad, ang pagpanalangin sa Panginoon, ang pag-aaral sa salita ng Panginoon, ang pag-check ng kanyang sarili kung nakaangkla pa ba siya sa Panginoon, or baka tumiwalag na siya, lumipat na siya sa kabila. No? Part po yan sa isang Kristiyano na makipag-usap sa Panginoon kasi yun po ang design ng Lord sa atin. So God knows everything. So He already knows that you cannot sin against Him. That you commit sin against Him. Kung nagkasala po tayo, alam po yan ng Panginoon kahit magtago pa po tayo doon sa kinailaliman ng lupa, sa malayong lugar, o sa pinakadulo ng mundo, alam po ng Lord ang ginagawa natin. So wala pong dahilan na hindi tayo humingi ng patawad sa Panginoon. Kaya nga po mahalaga na dapat araw-araw inakausap po natin ang Panginoon para po mabawasan. Kasi we are human being, we are not perfect. Lagi at lagi po tayong nagkakamali. Lalo na pag may mga anak tayong pasaway, lalo na pag may mga trabahante tayong ginawan tayo ng mali, lalo na pag mayroon tayong mga kamag-anak na matigas ulo, no? Ang dami-dami pong dahilan para po ikaw ay magkasala. Pero wag niyo pong hayaan na manatili po kayo doon kung hindi lumaban po tayo at gawin at sundin natin kung ano po ang kalooban ng Panginoon. So God knows everything and He already knows that we commit sin. So by confessing, you are just acknowledging what you have done in agreeing with Him that it is sin. Yung pag-acknowledge po natin na tayo ay makasalanan, yung pag-acknowledge po natin na nagkasala po tayo, ibig po sabihin yan ay nagkaroon tayo ng humbleness. No? In-acknowledge natin na Lord, nagkamali ako. Ibig sabihin, kinikilala po natin ang Diyos na makapangyarihan. Kinikilala po natin ang Diyos na may-ari ng ating buhay, na siyang gumawa ng ating buhay at ang may-ari ng lahat ng bagay kung ano ang meron tayo. Huwag po tayong mahiya na lumapit sa Panginoon sa panahon po na tayo ay magkakasala. Lapitan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, sabi po ng 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all the unrighteousness. Sabi po yan ng salita ng Panginoon. Kung i-confess natin po ang ating kasalanan, ang Panginoon po ay tapat and He will forgive us. Na hindi po nag-judge ang Lord sa atin. So sa umaga pong ito, doon po sa ating binabasa sa ating text, sa Psalms 32, ito po yung time na si David po ay nag-commit ng sin against murder and adultery. Ito po yung time na nagkagusto siya kay Bathsheba. And then, para matakpan yung kasalanan na yon ay yung asawa ni Bathsheba kasi is general doon sa hukbo. Kasi nasa war, sundalo. So, nilagay yon ni David sa harapan. Kung saan, andoon yung pinakamatinding labanan. So, not sure kung mabuhay ba si Uriah or hindi. Yun po yung asawa ni Bathsheba. So, ang ginawa po ni David,
ginawa niya po ay sumulat po siya ng parang rules o kasulatan na dapat ilagay yung isang general doon sa harap para lang mapagtakpan ang kanyang kasalanan po. Pero hindi po yon ang kalooban ng Panginoon. Si David po ay nirebuke ng Panginoon sa kanyang kasalanan. But the sin causes his life to become chaos. Dahil sa kasalanan na yon, ay hindi po naging madali ang buhay ni David. No, nagkagulo-gulo. Parang gusto niya pang pagtakpan yung kasalanan na yon. Pero po, nirebuke po siya ng Panginoon. There is no barrier into deliverance of sin, but the denial has it. So in Psalms 32 reminded us through David in his own experience from the weight of guilt and his stubbornness in not confessing his sin to the blessedness of forgiveness. So dito po sa Psalms 32, pinapakita po sa pamamagitan ng experience po ni David kung paano siya naging stubborn, yung hindi niya sinabi ang kanyang kasalanan, and then yung nag-confess na siya at yung pinagpala na siya ng Panginoon. Now, why we should be free from sin? Bakit kailangan nating maging malaya doon sa kasalanan na yon? Number 1, sin always lead our spirit feel guilty. Basahin po natin ang verse 1-4. Sabi dito, Blessed is he whose transgression are forgiven, whose sin are covered. Blessed is the man whose sin the Lord does not count, and in whose spirit is no deceit. So when I keep silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me, my strength was sapped. So ang kasalanan po ay lagi po yang nagtutulak na lagi kang magkakaroon ng feeling na guilty. Lalo na pag hindi po natin siya i-confess. Lagi po nating mararamdaman yung guilt sa puso natin. But sabi nga ng Romans 8:1, we are reminded that there is now no condemnation to those who are in Christ. Moreover, we cannot also deny the truth that a willful sin can be direct rebellion against God. So everyone who sins will be always judged by the word of God. So wala na pong condemnation kasi na-save na po tayo ng Panginoon. Pero po hindi na mawala sa katotohanan na lagi po talaga tayong nagkasala. Di ba po may salvation na tayong natanggap everyday? Nung simula nang nakilala mo ang Panginoon, tinanggap mo siya, nagkaroon na po tayo ng salvation. Pero po, hindi po doon nagtatapos ang salvation na yon. You need to work out. Kailangan nyo pong lakaran ang kalooban ng Panginoon, walk the talk, and trabahuin po natin yung kaligtasan na ating natanggap sa Panginoon. Hindi po pwedeng nakaupo lang tayo, kundi gawin natin kung ano po yung sinabi ng salita ng Lord. Let us abide the Word of God. Sundin natin po ang sinasabi ng Panginoon, yung utos niya na maging mabuting tao, magpatawad, at kilalanin kung sino po siya sa buhay natin. Now, in letter A, guilt can hinder us to see God's provision. Ito po yung nagbibigay ng hadlang, yung guilt, kung bakit hindi natin makikita yung mga pagpapala ng Panginoon. Yung mga magagandang bagay na binigay na ng Panginoon sa atin. No, nagkaroon tayo ng spiritual blindness dahil sa guilt na yan. Dahil sa kasalanan na yan. So when David sinned against Bathsheba, he tried to cover it by killing Uriah. But God rebuked David through the mediation of the prophet. David was aggrieved to the offense he committed against God, so he did not run away again to his offense. He sought God's forgiveness and begged for mercy. At the end, David received God's provision because he did not allow his guilt to surpass to God. So hindi po hinayaan ni David na manatili yung kasalanan na yon sa buhay niya.
Bagkos, hindi siya tumakbo. Hinarap niya po yung kasalanan niya sa Panginoon. At humingi siya ng kapatawaran and asking mercy, ang kahabag ng Panginoon na patawarin siya sa kasalanan na yon. Thank you. No? Minsan po sa buhay natin, may mangyayari talagang gano'n na yung kasalanan na pilit mong itatago at lagi mong tinatakasan. Alam niyo po, yung ganong kasalanan, lagi po yung nagmumulto. Hindi ka po makakatulog ng maayos, hindi ka po makakilos ng maayos dahil sa kasalanan na yon. Pero pag i-confess po natin yan sa Panginoon, atin pong kilalanin ng Panginoon, magpakumbaba po tayo sa Panginoon, mabilis lang pong kunin ng Lord yan, yung mga bagay na yan. And patatawarin pa tayo ng Diyos. No? Imbis na mag-run away ka, pumunta ka sa church. Ang church po, tandaan natin, is hospital po ito ng mga makasalanan na tao. Yan, dito tayo kasi worship natin si Jesus at humingi tayo ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na nagawa natin. Tulad po ni David, kasi po known po siya na the man after God's own heart. Kasi po sa tuwing siya ay nagkakasala, lagi po siyang bumabalik sa Panginoon. Meron po siyang mga ginagawang ritual, like yung nag-fasting siya, suot po siya ng sako, di po siya kumain, nag-sacrifice siya, at may pasayaw-sayaw pa siyang ginawa para lang makuha ng atensyon, para makakuha ng atensyon sa Panginoon. No, kaya tinatawag po siyang the man after God's own heart. So, imbis na tumakas, imbis na magtago at lumayo, hinarap po niya yung ginawa niyang kasalanan kasi nirebuke po siya ng Lord at humingi po siya ng tawad sa Panginoon. And that's why natanggap rin niya yung provision ng Panginoon. So, nakita niyo po, dahil doon sa pag-confess niya ng kasalanan, ay nagbukas ng pagpapala, ng pintuan ng pagpapala para sa kanya. So, lagi na po siyang nananalo sa war. Si David po ay isang warrior king. Kaya hindi po niya nagawang i-build yung temple ni Solomon kasi yung kamay niya is may blood lagi kasi warrior king nga siya. Mapatay talaga ng tao. So sa tuwing nagpapasaway siya, lagi po silang natatalo. Pero sa tuwing pong sumunod sila sa kalooban ng Lord, yung provision ng Lord ay nananahan po sa kanila. No? So maari po itong mangyari din sa atin. No, lagi pong may hinihiling tayo sa Panginoon, hindi natin natatanggap agad. Dahil po yun may isang hindrance. No? Siguro, kasalanan na nagawa natin, yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. So, kung medyo matagal nyo nang pinalangin, yung pinapanalangin nyo sa Panginoon, try to check. Baka hindi kalooban ng Panginoon o baka meron ka lang ginawa. And another is the guilt of sin can paralyze our faith, leads everyone to become defensive and ineffective in the ministry. So yung pagiging guilty sa kasalanan ay nakaka-paralyze pala to ng ating paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. So, nagiging defensive tayo lagi. Lagi tayong may dahilan sa mga bagay-bagay. And ito rin yung cause na nagiging ineffective na tayo sa ministry. Tama po ba? Na sa tuwing mayroong pinapagawa si pastor, lagi kang may sinasabi, pastor, kasi ganon, ganito. So, siguro meron na tayong mga iniisip na, or may mga ginagawa na tayo na hindi tama. So, i-check po natin ang ating mga sarili, baka hindi na tayo effective sa ministry. Nasapawan na tayo ni Satanas. Sana po ang bawat isa ay alalahanin pa rin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay siya lang dapat nating paglingkuran. Regardless po kung anong meron ka, regardless po kung anong sitwasyon na meron tayo, patuloy po tayo sa Panginoon. Panghawakan po natin yung pangako ng Panginoon. Let us abide the Word of God. Huwag nating hayaan na maparalyze yung ating pananampalataya dahil lang sa kasalanan. Kasi ang bilis lang naman mag-confess eh. Hindi ka naman, yung iba siguro dati, magpapabayad pa para pagdasal siya.
at maalis yung kasalanan. Tayo po, pwede na tayong diretso sa Panginoon eh. Sabihin mo lang, maging humble down ka lang sa Panginoon. Then the Lord will able to bless you and the Lord will able to forgive you. Mag-humble down lang po tayo sa Panginoon. And to that, yung provision ng Panginoon ay dadaloy. Hindi lang sa iyo, sa mga anak mo, sa pamilya mo, at sa mga tao na nakapaligid sa inyo. Gusto niyo po ba yon? Gusto niyo pong ma-receive yung provision ng Panginoon? Praise the Lord. Then, let's practice a guilt-free life. Another is, the end point of guilt is humility. So, sabi po ng verse 4 and 5, nabasa na natin to, when I keep silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night, your hand was heavy upon me. My strength was sapped. So David thought that God was angry with him because of his sin. But through his confession, he became free. It means that when we commit sin, let us not wait on the wrath of God. So akala po ni David is galit na yung Panginoon sa kanya. Of course, magagalit talaga ang Lord kasi nagkakamali tayo, nagkakasala. Kasi lang yung ginawa ni David kasi, imbis na talikuran niya yung kasalanan niya, is nag-confess siya, lumapit po siya sa Panginoon, at nagpakumbaba po siya sa Panginoon. No? Ina-acknowledge po niya na wala po siyang magagawa labas sa kalooban po ng Panginoon. So, tayo din po, wag na natin ding antayin yung galit ng Panginoon. Baka mapalo pa tayo. Tulad po ng isang mga magulang, di ba po meron tayong mga rules sa bahay para sa ating mga anak, kung paano natin sila disiplinahin. Yung iba siguro yung mga anak nyo kailangan paluin. Yung iba, kinakausap. Yung iba, hindi ko alam kung anong mga sanction ang ginagawa nyo pag nagkakamali. So, wag na po natin antayin na gawin pa ni Lord yan, yung galit ng Panginoon. Baka kasi pag magalit si Lord, hindi natin kayanin. So, kung kaya na natin gawin na maging mabuti, maging matuwid, gawin na po natin. Alang-alang po sa Panginoon. And what to do? Ano po ang gagawin natin? Kasi ang pinaka-endpoint mo ng guilt is yung mag-humble down tayo sa Panginoon. Number 1, confess your iniquity. Ito po yung lagi nating binabanggit kanina. Confess. Mahirap po bang mag-confess sa Panginoon? Kung mas mahirap mag-confess sa tao eh. Pero kay Lord, walang hadlang yon. Kahit sino ka man, pwede kang mag-confess sa Panginoon. Hindi ka po i-judge ng Lord. Kasi nakikita ng Lord, simula ka, nung maliit ka pa, natsatsan ka pa ng nanay mo, alam na ng Lord. So let us confess kung meron po tayong pagkakasala. And number 2, let us ask forgiveness and repent. Hingi tayo ng sorry kay Lord, papatawad. And repent ang kasalanan natin. Paano yun, Pastora? Lagi ko na lang ginagawa, paulit-ulit na lang. Di ba nagsasawa si Lord? Hindi po nagsasawa si Lord. Lagi pong may proseso ang lahat ng bagay. So kaya po, sikapin talaga natin na maging maayos yung buhay natin. Sikapin po natin na maging mabuti. And then let us not forget prayer. Prayer po talaga para sa isang araw, kung sino man yung makasalubong mo, kasi we are fighting not for the spirit. No, ang battle natin hindi sa nakikita mo but by the Spirit. So kung hindi ka po ready, kung hindi ka po aral sa salita ng Panginoon, baka lagi kang talunan araw-araw. No? Let us ask forgiveness and repent. Another is stand by faith. Tayuan niyo po kung ano yung pananampalataya, pananalig po natin sa Panginoon. No, wag po nating hayaan na ito ay mawala dahil lang sa isang kasalanan o problema na dumating sa ating buhay. Tayuan po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kailangan po natin maging malaya sa kasalanan para po ang mga pagpapala ng Lord ay diretso nating ma-receive. And let us humble down to the Lord. Yun po yung pinaka-end point ng guilt. Another is on why we need to free from sin. Number 2 po is guilt is only temporary. Temporary lang yung guilt. Sabi po ng verse 5 to 7,
Sabi po niya, "Then I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Therefore, let everyone who is godly pray to you while you may be found. Surely when the mighty waters rise, they will not reach him. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance." So, ang Panginoon po ay hindi po siya pumarito sa mundong ito para i-judge tayo, kundi pumarito po siya upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So, hindi po niya tayo, kasi po ang guilt is temporary lang, kasi nga ang Panginoon, binayaran niya na to doon po sa cross ng Kalbaryo. So, guilt is only temporary. It's not God's purpose to condemn you. It's His desire to take away your sin, to keep you from sin, and to save you through Jesus Christ. Amen po? Hindi po kalooban ng Panginoon na mananatili yung kasalanan sa buhay natin. We need to confess. We need to take it away. And ibigay po natin ito sa Panginoon at magkaroon na po ng pagbabago ang ating buhay. Sabi po ng John 3:17, "For God did not send His Son into the world to condemn the world through Him, but that the world through Him might be saved." Sabi ko nga po kanina, hindi po pumarito ang Panginoon para i-condemn tayo, para i-judge tayo nung pumunta siya dito sa lupa. Bagkus, ang purpose po niya ay tubusin ang mga kasalanan ng buong sangkatauhan. No? Grabe po yung sacrifice na binigay po ng Panginoon. So kung may guilt tayo, tandaan natin, temporary lang pala yun. So we just need to humble down to the Lord. Talk to the Lord, pray to the Lord, ask wisdom, ask guidance to the Lord. Yun naman po lagi ang isa sa mga dapat ginagawa ng mga mananampalataya ni Kristo. So kung bakit ba ganito ang gagawin ko? Kasi may standard po ang Panginoon. So ang standard na sinusunod po ng isang mananampalataya ay yung standard po ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Nagagalit ba ako? Hindi naman, no? Sasalita. Parang nagagalit ako. Pero hindi naman po. Mga paalala po yun, salita ng Panginoon. No, wag po tayong matakot na humarap kay Lord. Never po siyang nag-judge. So kung makasalanan ka man, kung may mga pagkukulang pa ka sa Kanya, never pong nag-judge ang Panginoon. So gawin po natin yung part natin, yung maparangalan po natin ang Panginoon. And what should we do when we feel guilty? Ano po ang dapat natin gawin kung nararamdaman natin na may guilt sa puso natin? Letter A, do not, baliktad po yan, hindi na balita. Letter A, do not run away from God. Huwag kang tumakbo, huwag kang lumayo, lumapit ka po sa Panginoon. Sabi ng verse 5, "Then I acknowledge my sin to you." Ilapit mo sa Panginoon ang buhay mo. No? Do not run away from God. Huwag kang lumayo sa Panginoon. Kahit anuman ang mangyari, marami man ang mga pagsubok, marami man ang kasalanan mo, huwag kang lumayo sa Panginoon. Patuloy at patuloy ka nalalapit sa presensya po ng Panginoon. Another is, do not cover up your sin. Verse 5 again, "Did not cover my iniquity. I said, I will confess." Ito yung time na nag-confess na po si David. No, covering your sin might give birth more serious sin as David did when he sins against Bathsheba. So pag hindi natin i-confess yung isang kasalanan natin, kung pinagtatakpan pa natin, madadagdagan at magdadagdagan yon. Kaya nga, mahalaga na araw-araw dapat tayong manalangin sa Panginoon. Tama po ba? Kasi pag hindi tayo nananalangin, baka may ipon na yung mga kasalanan natin. Dapat bawasan natin lagi. Mag-usap sa Panginoon, manghingi ng guidance sa Panginoon, para po yung kasalanan na gagawin, mangyayari man, ay medyo light na lang. No? Pag ikaw po ay babad sa salita ng Lord, babad ka sa pakikinig po ng salita ng Lord,
sa mga gawain ng Lord. Hindi po mahirap na gawin mo tong mga bagay na to, yung paghingi at paglapit po sa Panginoon. Para po maalis yung guilt, kaya niyo po bang bumangon sa umaga na laging may sama ng loob ang puso niyo? Parang ang hirap, no? Parang ang bilis mo lang mamatay pag meron kang dinadalang kabigatan sa puso mo. While compared doon na ibigay mo to sa Panginoon, itaas mo ito sa Panginoon. Yung bang wala ka ng alinlangan na itinataas mo na to sa Panginoon, kung ano man yon. Kasi nga, wala ka na rin kayang gawin kung hindi, pasa sa Diyos po lang lahat. Mas maganda yung ganon na itinataas mo lahat sa Panginoon. Yung problema mo, yung kasalanan mo, at mangusap ka lagi sa Panginoon. Mas maganda po ang buhay na ganon kasi meron kang kalayaan na gawin yung mga bagay-bagay. And another is, repent and confess your sin directly to God. Directly to the Lord. Hindi kahit kanino. Diretso sa Panginoon. Hingi ka ng tawad, confess ka sa Panginoon. No, God is not limited to those who already forgiven. But He always desired to reach out sinners. In response to this, let us not harden our heart. Huwag po nating patigasin ang ating mga puso. Let us surrender to the Lord so that blessing will flow from blessing. So, hindi po limitado yung grace ng Panginoon doon sa mga tao na napatawad niya na. Bagkos, lagi pong dinidesire o gusto ng Panginoon na abutin yung mga makasalanan, yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. No? And in our part, let us not harden our heart. Huwag na po nating patigasin ang ating mga puso. No? Kung meron man tayong mga ginawa na hindi maganda sa Panginoon, ilapit po natin yan sa Panginoon. Kasi ang Lord, sabi ko nga po kanina, hindi po nagja-judge ang Panginoon. Let us free our life from sin. Huwag po nating dagdagan ng dagdagan. And kung sabi mo man na hindi tayo perfecto, in the process ang lahat ng bagay, gawin na natin po yung nararapat sa Panginoon. Kaya mahalaga po na ang ating puso ay clear, ang ating puso ay kasing puti ng snow. Paano kaya maging puti ng snow? Pagtingin mo sa kabila, ang daming mga kasalanan na pwede kang magkasala din. Pagtingin mo sa kabilang parte, ang dami mong nakikita na hindi maganda. Kaya nga po, sabi ko ulit na mahalaga ang panalangin para i-cover. I-cover ka ng Panginoon sa Kanyang protection. I-cover ang ating family. No? Lalo na sa panahon ngayon na hindi na po maganda. Rampant na po ang mga kasalanan. So, para po maging malaya tayo doon sa kasalanan natin, let us confess to the Lord. And kung gusto niyo po na pagpalain kayo ng Panginoon, let us confess to the Lord and humble down to the Lord. Unahin muna natin ang ating sarili bago tayo humingi sa Panginoon. Kung karapat-dapat ba tayo natanggapin yung mga pagpapala na yon o sa mga hinihingi natin. Let us remember kung bakit po kailangan natin maging malaya sa kasalanan. Kasi ang kasalanan po ay lagi po yang nagtutulak o nagdudulot ng guilt sa puso natin. And another one, guilt is only temporary kasi niligtas na po tayo ng Panginoon. Hindi po pumarito ang Panginoon para i-condemn tayo, kundi i-save po tayo. So we need just to confess and humble down. Huwag po kayong mabingi, huwag po kayong mapagod, huwag po kayong mabingi na makinig sa salita ng Lord, sa mga instruction ng Panginoon, at huwag din po kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Bagkos atin pong i-desire sa araw-araw ng ating buhay, i-reflect po natin kung naparangalan mo ba ang Diyos sa buhay mo. Or naging malaya ka na ba sa kasalanan? O totoo bang niligtas ka na ng Panginoon? Hindi po ibig sabihin na matagal na tayong Kristiyano, matagal na tayong mananampalataya, ay hindi na tayo magkakasala. We are working every day for our salvation. We work hard for it. No? Kaya by the grace of God, kaya po natin gawin ang mga bagay na yon sa pamamagitan po ng grasya ng Panginoon, sa pamamagitan po ng gabay ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Atin lang pong i-desire palagi sa buhay natin
na sana kaluguran ng Panginoon ang ating buhay. Na ngayon, sa umagang ito, kahit nakaupo ka dyan, i-desire nyo po kung ano yung mga bagay na pwedeng maparangalan mo ang Panginoon. No? Wag na po, palayain na po natin kung ano yung mga agam-agam sa puso natin. Palayain na po natin kung ano yung mga hindi magandang bagay na meron po tayo sa puso natin. Kasi po ang pagpapala ng Diyos ay dire-diretso po yun. Simula sa iyo hanggang sa mga anak mo, sa pamilya mo, at sa lahat po na mga tao na nakapaligid sa iyo. So wag po nating hayaan na tayo po ay magapos sa kasalanan. I-confess po natin yun sa Panginoon. And in my conclusion, if we are sincere to acknowledge our fault, and if we want to receive and enjoy God's blessing, then let us do our part. If you want to live a guilt-free life, do not hide something to the Lord. Remember, He is the God of all, and He knows everything. There is no sense of hiding our sins because He already knows and sees it. We need to be free from sin for us to not to endure burden, and so that we can appreciate God's blessing. So wala pong dahilan para itago mo ang kasalanan mo kasi nakikita po ng Lord yun lahat. Let us confess, wag nating hayaan na yung burden ng kasalanan ay atin pang madala, atin pang mararanasan. No? Dapat ang mararanasan natin yung pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Gusto niyo ba ng pagpapala ng Diyos? Yes, praise the Lord. Kahit ako, gusto ko rin ang pagpapala ng Panginoon. So palayain na po natin kung ano ang meron sa puso natin na hindi maganda. Gawin po natin ang kalooban ng Lord. Let us abide His word. Sundin po natin yung standard ng Panginoon. At tandaan natin tayo po ay sumunod kay Kristo. Tayo po ay mga followers. O meron po tayong mga ginagawa na mga bagay na naaayon lamang doon sa kalooban ng Panginoon. Hindi na tayo katulad ng ginagawa ng mga taong hindi kilala ang Lord. Ang mga Kristiyano po ay may mga, kunwari, puti sa kaitim. So, iba po yung pag-describe ng puti sa kaitim. No, katulad ng isang Kristiyano, pag siya po ay napunta doon sa mga hindi Kristiyano, langi pong nangingibabaw. So, sabi doon na you are the light and the salt of the world. Lagi pong nangingibabaw yung kaibahan ng isang Kristiyano. Kaya sa umaga pong ito ay pinapaalalahanan po tayo sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon na magpatuloy po tayo sa Kanya. Let us confess our sin. Ayusin po natin ang ating mga buhay tulad po ng ginawa ni David na hindi po niya tinakbuhan ang kanyang kasalanan. Kung hindi po ay humingi po siya ng forgiveness. Nagrepent po siya. Pwede, sa totoo lang, pwede siyang tumakbo eh. Kaso lang, matatalo na naman siya sa giyera. Marami na naman siyang mga soldiers na mamamatay. So, hinarap niya po ang kanyang kasalanan with humbleness. So, tayo po, kung makaranas tayo ng kasalanan na ginawa natin, let us do the same. Let us humble ourselves before the Lord. So, tayo po tayong lahat. Atin pong awitin itong huling kanta kanina. I would like to call on the WLT para mag-lead sa atin po in worship. And ipanalangin po natin sa Panginoon. Let us check ourselves. Baka meron po tayong mga tinatago pa sa puso natin na hindi pa na-release. I-release na po natin ito. Huwag po nating takbuhan ang ating mga kasalanan tulad ng ginawa ni David. Nag-confess po siya sa Panginoon. Kung gaano man kabigat ang kanyang ginawa, pinatawad po siya ng Panginoon. No, hindi po maliit at hindi po bulag ang Diyos na handa ka po niyang patawarin at hindi ka po i-judge ng Panginoon. So atin pong ipanalangin, I would like everyone to close your eyes. Let us focus to the Lord and reflect. Reflect po natin doon kung ano po yung dapat nating ihingin ng kapatawaran sa Panginoon as we sing this song, yung huling kanta po na ating awitin. Hallelujah. Yes, Lord.
So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. Oh, hallelujah. Purihin mo ang Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus that could not hold you. The veils are before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, tumalapit kami muli sa iyong presensya, O Lord. Lord, amin pong inamin na hindi po kami perfecto, Panginoon. But you are our perfect God. Yes, Lord. Tulungan mo, Panginoon, kaming lahat, O God. Ano pa man, Lord, ang mga tinatago namin sa aming mga puso, Panginoon, na hindi pa namin confess sa iyo. Lord, please forgive us. Yes. Help us, Lord, to have a guilt-free life araw-araw, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na lumago sa iyong presensya, O Diyos. Tulungan mo kami makamove on, Panginoon, sa mga bagay-bagay, O God. Tulungan mo, Panginoon, na kami ay mag-abide sa salita mo. Tulungan mo kami makasunod sa standard mo, Panginoon. Na sundin lamang kung ano yung mga mabuti. Yes, At iwasan, Panginoon, yung mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa harapan mo, O Diyos. Lord, tulad ng ginawa ni David, Panginoon, siya po ay lumapit sa iyo, O Diyos. Lord, sa umagang ito, kami ay lumalapit sa iyo. Lalapit namin, Lord, ang mga kasalanan na ginawa namin, O Diyos, na hindi ka lugod-lugod sa iyo. We ask forgiveness, Father. Hallelujah. Patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo, O Diyos, ang puso at isipan ng bawat isa, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Lord, nawa ay maparangalan ka sa buhay namin.
Salamat, Lord, sa mga paalala mo sa umagang ito, Panginoon. Masakit man ito, O Diyos, pero salamat kasi hindi mo kami pinapabayaan. Ibig sabihin yan, Panginoon, ay mahal mo kami. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan na palagi mong pinaparanas kahit hindi namin deserve yung mga bagay na yon, Panginoon. Salamat sa pagpapatawad, Panginoon. Salamat sa mga paalala mo sa amin. Salamat sa kabutihan mo na pinaparanas mong muli sa amin. Lord, you are so great. There is none like you, O God. Hallelujah. Salamat sa mga salita mo, O God, na may katotohanan, Panginoon. Lord, nawa ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasan na gawin ang mabuti. And kung ano man ang mga pagsubok na dinaranas namin, Panginoon, andyan ka na handang tumulong sa amin. Palayain mo ang bawat isa, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Give us freedom. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Give us freedom, Lord! Hallelujah! Amen. Oh, hallelujah, Jesus! Yes, Lord. Alisin mo kami, Panginoon, sa bondage, O God, na kasalanan. Lord, pinalaya mo na kami. Namatay ka na, Panginoon, para tubusin kami, O God. We claim that freedom in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Lord, I pray that everyone here will receive freedom in the mighty name of Jesus. Salamat, Lord, sa kalayaan na yun. Isa yun, Panginoon, sa mga regalo na aming matatanggap at aming natanggap na, Panginoon, sa umaga. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. To you, Lord, the highest praise in adoration in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Oh, hallelujah. 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 Yes, Lord. Hallelujah. Pwede na po tayong makaupo. Praise. Amen. Salamat po, Pastora Hani, sa pagbibigay po ng mensahe ng Panginoon sa ating umagang ito. And today po, this time po, ay dadako po tayo sa ating pagbibigay. Okay? So, alam naman po natin that one way, no, one act of worship to the Lord is by giving our tithes and offering to the Lord. Love gives. Ang Panginoon po ang unang nagbigay sa atin. Sabi po, generosity is an expression of love. So, isa po sa paraan ng pagpapakita natin ng pagmamahal sa atin pong Panginoon ay ang pagbibigay. And God is the ultimate picture of generosity as He gave His very Son for our salvation. So, nakasaad po yon sa John 3:16 na ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay maligtas. And sabi po, giving does not earn you eternal life. Ang pagbibigay daw po natin ay hindi magpapatunay na tayo po ay meron ng eternal life. Of course, alam naman po natin that our salvation ay nakuha po natin dahil po sa atin pong paniniwala, no, na ang ating pong kaligtasan ay mula lamang sa atin pong Panginoong Jesus. But giving is a powerful response to love for God. Ito po yung ating response ng ating pagmamahal po sa ating pong Panginoon. So why give back to God? Because He gave us, no? Nagbigay po sa atin po ang ating pong Panginoon ng dakilang pagmamahal. Okay? So today po ay sabay-sabay po nating ibigay ang ating kaloob sa Panginoon, tanda ng ating pagmamahal sa ating pong Panginoon. So tumayo po tayong lahat
Ang dalawang basket po sa side, yan po ay para sa ating tithes. And of course, kung meron po tayong extra, let us give our offering sa atin pong Panginoon. At yung nasa gitna po ay every third Sunday of the month po ay nagbibigay po tayo ng mission sa atin pong Panginoon, sa atin pong sambahan. And ang purpose po ng ating mission pledges or mission offering is to aid the Foursquare Gospel Church sa pagpapadala ng mga missionaries. Pwedeng local at mostly po ay meron po tayong pinapadala na international missionaries po. So nagpapadala po tayo ng mga manggagawa outside the Philippines. So yun po, karamihan sa atin or most of us ay hindi po nakaka-send, no? Or hindi nakapunta sa mga mission works or mission activities ng Foursquare Church, but we can be a part, no, by giving our mission. So yun po yung nasa gitna. Kaya po tayo nakakapagpadala ng mga missionaries po. So let us pray. Ihanda po natin ang ating mga kaloob. Father God, we thank you, Lord, for you first gave to us your only Son, Jesus Christ. Nagpapatunay, Panginoon, na kung gaano mo kami kamahal, O Diyos, na ayaw mo kami ay mapahamak, kundi magkaroon, O Lord, ng buhay na walang hanggan. And this morning, Panginoon, tanda rin po ng aming pagmamahal sa inyo ay aming pagbibigay, Panginoon, ng aming mga tithes and offering, maging ang mga mission pledges, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay nais namin na makatulong, Panginoon, sa iyong gawain dito sa lupa, Panginoon. Ang halagang malilikong, Panginoon, ay patuloy na gamitin mo, Panginoon, upang mangyari, Lord, ang iyong plano, Panginoon, dito sa lupa, Panginoon, that your word will be preached around the world, Panginoon, para sa kaligtasan ng iyong mga nilalang, Panginoon. And this morning, O God, Panginoon, patuloy mong i-bless ang mga anak mo na tapat po sa pagbibigay sa inyo, O Diyos. Patuloy mong i-bless ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, Panginoon. And sa mga kapatiran namin, Panginoon, na may mga struggle pa po, O Diyos, sa pagbibigay, maaring may mga financial problems, Panginoon, Lord. Hinihiling namin, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, ang tumugon sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Ikaw ang tumugon sa desire nila to find work, Panginoon, to find jobs, Panginoon, upang sila din po ay maging part, Panginoon, ng mga mission goals ng aming sambahan, Panginoon. At Lord, ang ebanghelyo mo, O Diyos, ay mag-spread out throughout the world, Panginoon, upang marami pa pong anak mo ang maligtas, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Inahandog po namin ang mga halagang ito, Panginoon, tanda ng aming pagmamahal sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, ibigay na po natin ang ating mga tithes and offering, maging ang ating mission pledges po. This coming week, let us enjoy being in God's presence and keep in mind our CCFGC Daily Church activities. Join us again next week for our Sunday worship. We do start exactly at 9 a.m. So wake everyone in the family early, come in your best attire, and be ready to worship, pray, and listen to God's Word. We do have this on-site here at CCFGC Sanctuary. Or if you have to be on work or restricted by the pandemic, you can still join us online via CCFGC Facebook page. Live streaming of our service happens there. If you still miss our on-site and online service, you can still catch up through our video premiere at 6 in the evening. Open your Facebook account and search for the CCFGC page. Wednesday is our midweek service. Come and join us here in our sanctuary at 7 in the evening. Let us come together and pray corporately. In Acts chapter 2 verse 42, early church gathered to pray together. You can send your prayer requests on or before Wednesday through our CCFGC Family GC. During Sundays, if you come with your children ages 4 to 12,
We have prepared a very vibrant and colorful lesson with arts and crafts in our CCFGC Sunday School class happening at our ground floor. Our Sunday School workers will be more than happy to have them. For the teenagers out there, CCFY squads will surely accommodate you in keeping your faith Ningas, Alab, and Liab. Online fellowship is every Thursday via Discord. Approach our friendly squad leaders for more information. Every third Sunday of the month, we are having our face-to-face fellowship for UFM, the gentlemen of our congregation, UFW, the lovely ladies here at CCFGC, and SKC, the little light bearers of our community. So stay a little longer after the service and be encouraged by the topics that will be discussed specially for our UFMs, UFWs, and SKCs respectively. Of course, we will not let the young ones be left behind. CCFY Fellowship is set every fourth Sunday of the month. That is all for this week. Stay connected in all our activities. Enjoy the rest of the week, and God bless us all. Good morning po once again. And this morning po ay nais po nating i-welcome back po ang ating kapatid. So matagal po natin itong hindi nakasama. Si Sister Edna Almario at Sister Jonah Almario. Ayan, palakpakan naman po natin sila. Welcome back po, sis. Ayan. So, additional announcement po, although part na po ng pinakita po kanina, yun pong ating mga prayer gatherings po. Don't watch prayer po every Saturday, 5 a.m. po. So, yung ating mga early birds yan, ina-encourage po kayo na umattend. Ina-encourage po tayo na umattend ng atin pong Don't Watch. And also, yung atin pong midweek service po, or yung prayer meeting natin every Wednesday at 7 p.m. So, ina-encourage din po tayo na umattend po ng mga prayer gatherings po na ito. And ngayon po ay third Sunday, so katulad din po ng pinakita kanina, UFM, UFW, and SKC po ay may fellowship po after the service. And pinapa-announce lang po sa ating SKC po ay magkakaroon daw po sila ng mini sports fest mamaya po. So, mga parents, encourage po natin yung ating mga kids na umattend po ng kanilang mini sports fest po. Especially po kung yung mga anak nyo po ay sasama sa event po this coming November 27. So magkakaroon po sila ng event po sa Bacoor. So doon po i-announce po kung ano yung mga kailangan nila, yung mga preparations na kailangan gawin. Kaya po sana i-allow nyo po yung mga kids nyo na umattend po mamaya sa kanilang fellowship. And then, UFW po, UFW fundraising po, meron daw po na food for sale sa baba. Yung proceeds po ay mapupunta po sa ating UFW Alabaster Fund. And then, December 10 po, ay magkakaroon po ng election of church officers. So, I believe po yung mga candidates po ay ipapakilala naman po sa atin before po yung election. So, December 17 ay at 4 p.m. po ang ating Christmas Fellowship. So, ayan po. Excited na po ba kayo sa ating Christmas Fellowship? So, ayan. So, December 17 po, kaya medyo i-block nyo na po yung inyong mga schedules dyan sa December 17, no? In-encourage po tayo na sama-samang umattend po ng ating Christmas Fellowship at 4 p.m. Ayan po. Thank you po, and that's all for our announcements. Yan, thank you po Ate Raquel for the announcements. And ngayon po, bago po tayo magtungo sa ating closing prayer, inaaniyahan ko po ulit na tumayo po ang bawat isa at kantahan po natin si Lord ng papuri bago tayo umuwi. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you po.
nothing compares to you. How great you are, O God, sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, patuloy ko pong pinapanalangin sa umagang ito, O Diyos, ang pag-iingat mo sa bawat isa na uuwi, Panginoon. Bitbit, Lord, ang bagong pag-asa. Bitbit, Panginoon, ang mga pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Bitbit, Panginoon, ang kalayaan na binigay mo na sa bawat isa, O Diyos. Lord, I pray for protection, O God, sa bawat isa, Panginoon. Sa isa na namang buong linggo ng kanilang pagtatrabaho, Panginoon, I pray, O God, na patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo sila ng wisdom, knowledge, and guidance sa lahat na kanilang gagawin, Panginoon. And I pray, Lord, sa kanilang mga resources, sa kanilang mga business, Panginoon, pagpalain mo ito, O God, ng doble-doble, O Diyos. And I pray, O God, protection sa aming mga anak, Panginoon, na papasok sa school. Salamat din sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. Lord, I declare blessing to each one of them, O God. I declare healing, Lord, sa lahat ng nakaranas ng sakit. In the mighty name of Jesus. Salamat, Lord, sa mga pagpapala. I speak blessing, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Muli, amin pong sinasara ang panambahang ito ng puno, O God, ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong buhay na pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless po sa bawat isa.